Mga kapatid, sa aming paglalakad-lakad upang maghanap kami ng mga taong dapat namin tulungan, may isang matandang lalaki na nakupo sa may pintuan na nakatanaw sa malayo. Tila ba may hinihintay, malalim ang kanyang iniisip, walang damit, at sa aking nakita ay may mabigat na karamdaman. At nalaman ko sa mga kapitbahay nila na nag-iisa si tatay. At sa aming pagtatanong, siya po ay si Tatay Sergio na 20 taon nang naglihirap sa kanyang karamdaman. Psoriasis ang kanyang karamdaman at na-stroke pa siya. Lubha kaming naawa sa kanyang kalagayan. Kaya naman, agad namin siyang nilapitan at aming in-interview. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nag-iisa? Wala siyang kasama sa bahay. Mga kapatid, ito po ang kwento ng kanyang buhay. Hello mga kapatid, narito po kami ngayon sa aming pupuntahan na si Kay Sergio. Tulungan namin siya, tingnan namin yung kalagayan niya. At ito po ngayon yung kanilang lugar. Ay mga kapatid, ito po ako, pupunta namin si Sergio. Kaya let's go, po tayo. Tao po, gandang araw po tayo. Kayo po ba si Sergio? Ito po yung tahanan nila. Ayan. Po, ayan, kasi kayo. Oo, sige. Sige kami. Sige, dyan po kayo tayo. Kausap namin kayo. Ito po. Ako nga pala si Raymond. Mga kapatid, ito po si Sergio. Ito po yung inutos sa amin ng mga nakakilala sa kanya. Napuntahan daw po namin siya. Tay, ano nga pala tunay yung pangalan? Sergio Recom po. Sergio Recom... Ayun nga, basta. Ayun nga. Tay, solo lang ba kayo sa bahay na to? Kaya ang kasama. Ano ba ito sa inyong bahay? Nangupahan ako na magsasama taon na po ako nangupahan. Nangungupahan kayo dito. Magkano upa nyo rito? 2.5 ang may 2.5 ang bahay tapos 2 yung ilaw 300 po. 2.5 ang bahay, 300 ang ilaw, tubig, sa may nakon tubig. Meron akong sarilang tubig. May sarili kayo. Dito, yung may-ari ng bahay, may talaga, may tubig. Si Margie ang may-ari ng bahay. Nabanggit nyo na wala kayong kasama. May anak ba kayo? May anak kayo? Mayroon po akong anak mayroon pa akong kasama na nag-asawa na. Bali, ilan po yung anak ninyo? Ang dalawa po. Dalawa lang. Pares lalaki o pares? Lalaki po. Pares lalaki. Nasaan na po sila ngayon? Nandiyan pa sa kanila, sa Arto din. May mga asawa na ba? Wala po yung isa.
Nakatira po yung ibag sa ibag ko yung anak ko. Yung isa yung panganay. Yung Yung isa, ano, yung pala, ano ba pangalan ng panganay niyo? si Ariel Recuerdo, Yung sumunod, si Ariel Recuerdo. diyan nakatira sa hipag niyo. Eh bakit hindi kayo sinasamahan sa bahay at doon nakatira? Hindi ko alam. Eh may asawa pa ba kayo? Mayroon ako kasama na sa Luzon. Yun ang nagsusuko sa akin sa bahay, pati tubig, pati ilaw. Siya nagsusustento sa inyo. Eh ano ba bakit nasa sa Los Baños? Tatrabaho. Nagtatrabaho po kasambahay. Kasambahay. Oh. Eh napansin namin lagi po kayong hubad. Ano po? Bakit po ba? Hindi ako makadamit ng gusto. Na-stroke ako tatlong beses. Na-stroke. May nakapagsabi po sa amin na meron po daw kayong sakit sa balat. Psoriasis. Psoriasis ang sakit nyo. Kailan pa po yan nagsimula? 20 years na. 20 years na kayong may sakit na ganyan. Eh dati po, nung kayo hindi pa nagkakaroon ng karamdaman, kayo po ba nagkatrabaho? Security po ako. Kayo dati security. Security ang guard ako sa Toyota. Balita rin din namin na nag-drive din kayo ng tricycle. Ano ba yung nauna? Security o pag-drive ng tricycle? Yung una, security. Ngayon. Kasunod yung pag-drive ng tricycle. Nag-drive ng tricycle. Tapos nung nagkasakit kayo, hindi na kayo nakapag-drive. Gaano ba kalubha yung sakit na psoriasis? Gaano ba kahirap magkaroon ng... Pabalik-balik daw yung sakit ng psoriasis. Ano po ba yan? Yun ba yung nagsusugat o nagsusugat ng una yung mayroon akong pinapahid na gamot. Ointment? Ganon? Ointment na suday po. Mm. Wala naman akong pambili. Ibig sabihin, bukod sa pagkakaroon nyo ng sakit sa psoriasis, na-stroke pa kayo? Tatlong beses. Tatlong beses? Sa Aratan, isang beses ako na-stroke. Dito, dalawa. Meron pa akong kasama si Ariel. Si Ariel, anak niyo. Yun yung panganay niyo. Nasa na po siya ngayon? Nag-asawa na. Nag-asawa na. Bali, paano po yung... Sa kalagayan niyo ko po kasi nakakapag-bitin yung mga daliri po niya, mga kapatid. Hindi maayon. Yan ba yung dala ng pagka-stroke niyo o dala ng pagka-psoriasis? Yung stroke. Sa stroke? Hindi po kayo makapagsaing. Paano po yun? Hindi makapagsaing. Iyadalin na ako ng anak ko na gusto ko ang anak. Nasa ipang ko na. Ibig sabihin, yung mga panggastos, yung mga anak nyo nagluluto, tapos dinadala niya lang dito sa inyo. Tapos yung pera galing sa asawa rin nyo na nagkasambahay sa Los Baños. Sa yung tawag ito, yung mayordoma. Mayordoma sa bahay. Kasambay siya. Ngayon, nagsosolo kayo dito sa bahay nyo. Paano kung halimbawa nagkaroon kayo ng Bahala na niya sa akin. Tapos ganyan po kayo. Paano kung nung nakaraang taglamig, paano yan? Nagdadamit naman kayo? Nagpupulbong naman ako lang. Bakit hindi mo kayo pagka ako'y mayroon nagsimba ako, dito lang simbahan dito. Nagdadamit ako. Hirap akong magdamit. Hirap talaga sa kalagayan nyo. Paano yung pag-iigib? Paano pag ano? Mayroon ng tubig sa pipihitin nyo na lang. Okay. Hirap naman ng ano. Tapos sila yung nagbabayad ng upa ng bahay, tapos mga pangangailangan nyo. yung business ko. O yung magpapadala ng pagpera sa inyo. Nung kayo ay may psoriasis, ilang taon yung dinamdam yung pagkakaroon ng maraming sakit sa balat na yun? May buong katawan ko. Nagsusugat. Makati, Makati. Mas mahapde, ganun. Sabi ng RITN sa akin, ang psoriasis, walang kagalingan, babalik-balik daw. Sabihin habang buhay na. Ang maintenance na ang kailangan. Wala man akong nakalimutan ko yung pagkati.
Ibig sabihin, wala kayong panghaplas ngayon Wala po. na ano ba to, ointment? Ointment, yung ano, yung sa drive po. Sa Daipo. Sa tabletas wala kayo iniinom. Wala po. Sa pagkakaroon niyo ng ng pagkaka-stroke, mayroon ba kayo mini-maintenance na gano'n? Wala po. Wala, yun lang yung pinapahid niyo lang. Yung pagka, nung anak ni Lisa, ate Lisa, binigyan ako ng ng sulay ko. Inanak. Wala akong pangbili. Magkano po ba ang halaga ng Hindi ko gano'n? alam yung ang sabi ng 150 ang tatlong piraso daw. Maliit, gano'n ba kalaki yung ganito lang kaliit? Maliit lang. Ano yung buong katawan? Kung saan lang yung parte Makati lang nilalagyan nyo. Kaya pala hindi na kayo nagdadamit kasi Makati, gano'n. Okay. Ilang taon yung naranasan yung gano'n? Mula 20 years. 20 ngayon. taon na. Tagal-tagal na rin, ano? Ilang taon na po ba kayo ngayon? Mag-58 ako sa August 12. 58 na kayo ngayon. August 12. Sa August 12. Ilang taon ba kayo nung binapuan kayo ng psoriasis? Hindi ko alam kung ilan taon yung... Mga 30. Hindi. 58 na kayo eh. Di, 38 na. 38 mga kapatid, 38 na po siya nung binapuan siya ng sakit ng psoriasis. Ibig sabihin, yun ang nagpahirap sa inyo kaysa dun sa pagkaka-stroke. Gano'n kahirap na meron kayong ganong sakit? Ipaki-explain nyo sa amin, gano'n kahirap? Nagdudumi yung mga tao sa akin. Parang nandidire, gano'n, dahil sa yung sakit nyo ay nagtutubig, nagnanaknak, buong katawan. Bulikod. Yung Hindi ako makahiga. dahil sa likod meron din. Meron din. Okay, ano yun, Makati? Sobrang kasi pagka madaling araw, tapos hindi ako makatulog. Napakahirap naman po ng gano'n, no? Yung Kailan na ako naligo? Mga 2 taon na lang, 2 taon. sabihin, 2 taon kayong walang ligo. Oo. Straight yun. Di ang init na ng... Yung 2 taon na simula naliligo ako lang. Sabihin, mula nung kayo nagkasakit, 2 taon lumipas bago kayo nakaligo. Ba't yung naligo kayo, ano na yung katawan ninyo? Medyo tuyo-tuyo na. Ito na. Gano'ng kalaki ng ginastos niyo nung mula nung kayo nagkakaroon? Mahal ba ang pagkakaroon ng ganung sakit? Hindi ko alam kung Ano bang doktor ang ginaan niyo? Ano ba yun? Alam ko, dermatologist. yung sabi ng doktor, yung dermatologist, pabalik-balik to. Pero napakadelikado niya kasi ang balita ko, yung mga nagkakaroon ng ganyang karamdaman, isang hindi kinakaya ng katawan. Yung kapit lang, Panginoon. So po yun, doon lang tayo kakapit sa Diyos. Pray lang po tayo, dasal tayo sa Kanya na mas bigyan pa kayo ng mas mahabang buhay, makagumaling at matustusin yung mga pangangailangan nyo sa araw-araw. Ang kailangan ko yung mga ito yung pambuka ng Para mabuksan yung butas ng kasi ang balat natin. Yung dito. For skin. Hindi, yung pampabuka ng balat para pang yung oo para sa balat para mabuksan. Yung yung kamay niya para maunat. Oo. Tapos yung binti ko. Mahirap din ba kayo maglakad? Hirap. Oo. Ngayon, hindi yung bang paggaano niyo ng asawa niyo pagpapadala. Yung anak niyo ba may trabaho na si Ariel? Wala na. Wala may asawa na. Ibig sabihin, ang nagbibigay lamang ng sustento sa inyo asawa niyo. Tapos yung anak ko na ang nagbibigay ng pagkain sa akin. Luto na, dinadala na lang kayo. Ba't hindi kayo sinasamahan ng anak niyo rito? Hindi ko alam.
parang napakahirap naman yata sa isang magulang na hindi sinasamahan ng anak. Gano'n ba kalayo ang anak nyo na nakatira? Saan nakatira? Sa, dito lang sa Artisip. Sa kabilang block, gano'n. Dinadala lang kayo, hindi kayo sinasamahan. Isipin nyo kayo lang mag-isa. Paano kung halimbawa may nangyaring ano sa inyo na nagkasakit kayo? Paano yan? Kayo pa may pinapawisan pa ba? Oo, pagka ko yung naglalakad yung hilayang kako. Hirap talaga, no? Okay. Sige po, upo muna kayo. Baka kayo pa yung, ano. Ngayon po, ang tanong ko lang sa inyo, paano kung halimbawa man na hindi natin hinihingi ng pagkakataon na nagkasakit kayo, paano po yun? Sino kasama nyo sa dito? Pag buksan na lang masyado para mabuksan. Pagka ako'y patay na. Ay sabihin, mabubuksan na lang nila na ganun lang. Pero napakabait ng Diyos nun. Hindi kayo pinababayaan na bagamat meron kayong karamdaman ganyan, nananatili kayo malakas at matatag. Hindi kayo nasuko. Kasi kung sa iba-ibang tao, baka sumuko na, lalo hindi kayo sinasamahan ng inyong anak. Ito, pwede po kayong manawagan sa ating mga kababayan, mga kapatid na nakakapanood sa mga oras na ito. Hindi po kayo ng tulong kapag ngailangan nyo. Ito tayo. Pwede ako makahingi ng tulong hindi ako masyadong makapagsalita Ang mahingi ako lang ng tulong para matustusan yung pangailangan ko. Mga gamot, pati suday po, tapos mga ointment na yung mga yung pampahid, tapos Pagkain na yung pang therapy. Wala nang iba kung hinihiling ko yung pagalingin niya ako ng Panginoon. Salamat po ng marami. Ngayon pala napakasalamat. Wala akong hindi ako masyadong makapagsalita Pasensya na ako hindi ako makapagsalita. Salamat. Ayun po mga kapatid, kami po ay kumakatok sa inyong mga puso na sino man po yung may kakayahan at bukas ang kanilang palad para tumulong kay Tatay Sergio. Tulungan po natin sila. Kami po ay nagamit lamang bilang daan para makita ng ating kapwa, makita ninyo yung sitwasyon ng ating kapatid na si Tatay Sergio sa kanyang kalagayan. At napakahirap lalo na sa kalagayan niya, may sakit siya, may na-stroke pa, tapos wala po siyang kasama. Kung may magbibigay po kayo ng tulong sa amin para sa kanya, kami po yung gamitin ninyo upang maihatid ang mga pangangailangan ni Tatay Sergio. Makipag-ugnay lang po kayo sa amin, at kung kami po naman ay naglalambing din sa inyo, hingi po din ng tulong na sana sa mga ginagawa namin po ito ay makatulong din po kami sa aming kapwa sa pamamagitan po ng inyong like, share, subscribe. Nang sa ganun, mas marami pa kayong matulungan. At kung meron pong kayong may tutulong bilang pandagdag sa ating kapatid, tulungan po natin siya. At meron pong ads yung mga po namin, mga video, nang sa ganun, tapusin po ninyo. At ganun din, mula umpisa hanggang dulo, tapusin po yung aming video, nang sa ganun ay kumita po kami at makapagdagdag tulong sa aming kapatid. Ngayon po, biglaan lang po yung aming pagpunta dito. Kaya po, wala po kaming dala, pero babalik po kami dito para mabigyan ng tulong si Tatay Sergio. Pinuntahan lang po namin siya para makita nyo at makita din namin yung kanyang kalagayan. At ngayon po nakita namin ang kanyang kalagayan na ganito pala ang pamumuhay ni Tatay Sergio at nagsusol lang po pala siya sa buhay. At yun lang po at maraming po salamat. Okay? Ito po yung kanyang kusina. Hindi naman, wala siyang kagamit-gamit. Sa bagay, hindi naman niya kailangan ng mga kasangkapan dahil hindi naman niya kailangan.
kailangan lang niya tubig, kuryente, tsaka mga gamot at mga pangangailangan. Ito po yung kabuuan ng kanilang tahanan. Ito po. Sino po yung nga pala naglalaban ng mga damit niyo? Eh, nung hindi pa ako nakakalaba, na tinatapon ko lang damit Tinatapon niyo na? pagbubad. Oh. Nung nakakalaba naman ako, ako na ang naglalaba. Paano, di ba nabanggit niyo sa akin nga pala, nung kayo ay malubha pa, nagsusugat ang buong katawan niyo, ano yung damit niyo, tinatapon niyo na tinatapon, ganun? Oh, napakagastos. Tapos yung mga Higaan niyo. higang ko, yung bidget, kaya tapos. Ito po, tingnan po natin yung kanyang kwarto. Ito po yung kanyang kwarto. Ito, ang liit lang pala. Ito lang. Tsaka may isa siyang electric pan at radyo. Yan lang po, napakaliit. Tsaka tapos ito. Ito yung kwarto ng inyong anak. Magkano ang upa niyo rito? 2.5 2.5. ang bahay, tapos sa kurente. O sige po tay, kami po ay babalik para tulungan namin kayo sa mga pangangailangan nyo. At kung papalarin at may mag-i-sponsor may mag-sponsor sa inyo, dali-dali agad po namin dadalhin sa inyo at bibigay. Na sa ganun makabili po kayo ng gamot at mga pangangailangan nyo, lalo na pagkain. Hindi ko pagka ako mayroon bibigay sa akin. So, ikaw na ang nabili ng gamot. Ako na bibili. O sige, pag bigyan nyo lang sa akin yung reseta, tapos ako na rin bibili. Pwede ko ba Wala akong reseta yung yun na lang walang laman na tingnan nga po natin yung gamot. meron pa naman May konti pa. Anong pangalan to? Suday po. Skin antibacterial cream. Oh. Magaling naman po ito. Sige. Yun. Sige po, pagka babalik kami para ibilihan namin kayo ng ganyan. Saan po sa Mercury nakakabili niyan? Yung Sa butika meron na bibili. Hindi sa Shopee. Sa Shopee. Sige, i-order namin kayo, no? Mabigyan kayo. Pati na rin yung mga pagkain, pangangailangan niyo, babalik kami. Bibigyan